Hello, hello, lovely people. Happy weekend, everyone. It's shopping day again. Wala muna tayong gala sa araw na ito at namalengke naman ako sa aming flea market. So, every Saturday, meron ditong flea market at wala na kasi ako ng mga pagkain na nabibili ko lang doon sa market. So, ngayon ay bumili kami ng ilan doon sa mga aking paborito. Okay, so tingnan natin kung ano itong mga nabili ko. Okay. Unang-una, kaya ako pumunta doon dahil gusto kong kumain ng cherries. So, iba't ibang klase yung variety ng cherries na meron na mabibili dito. So, yung aking cherry sa aming cherry orchard ay wala ng bunga. So, gusto ko pa rin kumain ng cherries. So, ito namang variety na ganito ang aming nabili. So, mas malaki ito doon sa size ng nasa aking cherry orchard. At bumili lang ako ng kalahating kilo dahil ako lang naman ang kakain. Ang tamis, grabe. Medyo mahal ang presyo nitong ganitong klase ng cherries. Pero sulit na rin kasi napakatamis. Ayan. Hindi ko nga mapigilan kumain habang bumabiyahe kami pabalik. Sobrang tamis kasi. Tapos, bumili din kami ng meriendahin namin na fish fillet. So, 3 piraso itong binili namin. Dahil ang mga Dutch ay gusto lang nila ay fillet. So, pakita ko sa inyo ito. Luto na ito, na-fry na ito. Iinitin na lang. So, ayan. 3 malalaking fillet itong nabili namin. Ayan. So, dahil hindi pa ako nag-aalmusal, so, almusal, tanghalian, hapunan na rin. Susama ko na. Kakainin ko yung isang piraso. Iinitin ko na lang maya-maya. Ano pa yung nabili namin? Sino ang mahilig sa hipon? Napapansin ko lang, kapag nasa Pilipinas ako, tapos nakain ako sa buffet, yung hipon yung talagang pinagkakalipun-punan at talagang kinukuha ng mga kumakain sa buffet. Ang hindi ko lang gusto, yung bang pag kumuha sila, talagang kilo-kilo na yung gabundok na talaga ng hipon yung kinukuha na wala na silang pakialam dun sa mga iba pang diners. Ayun. So, yun din ang naobserbahan ng aking financier sa Pilipinas na grabe talaga kapag kumuha ng hipon yung mga tao. So, kinakain nyo ba yung ulo ng hipon? Ako hindi. So, bumili ako ng prawn. Yung prawn na nabibili dito ay frozen at wala ng ulo. Yun. Wala naman kasi makain doon sa ulo. Karagdagan lang sa kilo yun. So, ito, wala ng ulo. May peel yung kinuha ko kasi ayoko nung wala ng balat. Kasi parang half cook na yun eh. But ito, hindi ito luto. So, wala lang ulo itong prawn. Kaya, marami na akong maluluto dito na klase. Paborito ko kasi ito eh. Yan. Medyo pricey lang dito sa Netherlands kasi hindi naman dito galing itong mga sugpo. Bumili din ako ng marinated na chicken. Ayan na. So, meron ditong 3 piraso. Hindi naman mahilig ang aking financier sa may buto. So, malamang, ako lang din ang kakain ito. So, marinated, ibibake na lang. Ayan. Kaya lang yung pag-marinate nila, minsan, hindi pa malasa-malasa. Katulad pagka tayo yung magtitimpla. So, dadagdagan ko na lang siguro ng panglasa yan bago ko i-bake. Tapos, sa Pilipinas, nako, marami ang mahilig kumain itong isda na ito.
Nakita ko lang at bumili na ako. Kasi palaging dorada or seabass yung aking binibili. So, hindi ito healthy na fish. Pero, bumili na rin ako. Okay, ano ba itong fish na ito? Siyempre, ang walang kamatayang tilapia. Ayan. Ang laki nitong tilapia na ito. Ayan. Pag bumili ka ng tilapia dito, wala nang laman loob. Nilinis na nila. So, bumili ako ng 2 higanteng walang kamatayang tilapia. Iisipin ko pa kung anong magandang luto dito. Ayan. Huwag na lang puro perito dito. Tapos, dumaan kami sa supermarket. So, ito lang yung lahat na napabili ko sa market. At, ang huli pala ay itong cheese. Tinikman ko yung mga cheese doon, ng mga free taste. Ang ganda, ang sarap ng lasa ng old cheese. Kaya lang kapag kasi hinihiwa yun, ay nagkakaputol-putol. Medyo matigas na kasi. So, ito yung cheese na nabili namin. Meron yung young cheese. So, hindi pa ganun malasa. Pero ito yung masarap na cheese na malambot. Na kung tawagin ay Buran cheese. So, Buran means farmer's cheese. Malambot, masarap, at medyo old na rin. Ang sarap nito. Ayan. Ganito lang kalaki kasi for 1 week consumption lang naman itong ganitong cheese. Hindi ka pwedeng magbibili ng sobrang dami dahil magkakaroon mo ng mold. So, ayan. Para sa financial ko ito. Hindi rin ako mahilig sa cheese. So, ito lang yung mga pinamili ko sa market. Ano naman yung binili ko sa supermarket? Mabilisan lang daan kami doon.